Kini bang impeachment? Sa ako nasabtan ha. Una mo man siguro na sakto kay ibaw mo tam kasabot ta mo basa og in English. Kana bang trabaho sa ubos bay baloranan mo man ni ang prosecution sa impeachment proceedings mga higala ang mo prosecute mo ang ubos bay baloranan. Mag-assign sila mga abogado nga mo'y mo prosecute sa impeachable official. In this case, ang atong Vice Presidente. So, naakaroon sa Committee on Justice, na sila mga gihimong lakang ba? Unya, naaday propaganda nga nagpuluyo. Dili nilaban ni Sara Duterte. I just hate dishonesty. Kuha ko no, kanang guilty gyud kuno kay di mo atubang sa Committee on Justice. Guilty sa ilang allegation. Unsa man ang binuanga? Gipasabot na sila. Ay mga kauban nato sa buhat nga duha ra ka paingnan bulok bugo ba? Or gibayran. O ang ilang pagbate diha lang gyud paingon nga kana bang dili na mao ang analysis ba? Kay di ni panghilabot pero ngano man nga patubagon man sa sa Committee on Justice nga mahimo mo siyang adto na mutubag sa kuana to sa kuana kanang husgado na which is the Senate. Inig-convince sa Senado as an impeachment court adto na mo salida ang giakusar. Mahimo na siyang mutubag sa akusasyon didto. Pero dili sa Committee on Justice o Ubos Bay Baloranan. Unsa may makuha niya mutubang siya didto? Ug yan ang gipasabot niya mga abogado mingo nga di man na mao ang proper venue nga mutubag mi sa inyong mga aligasyon. Adto na sa Senado kung i-convene ang Senado as an impeachment court. Unya mo prosecute mo na amoy mga pasangil tubagon na namo didto dili diha sa Committee on Justice. Kay binuang man. Example mga higala sa na ako nun sa Balaod pero matay akong tanaw Balaod ni sa Basbuang. In the case of kanang vital witness against the impeachable official which is the Vice President. Piniriso Madriaga kidnap for ransom. Giupiran ko na siya 1 billion ni Sara Duterte. Wa niya dawata. Nangidnap ang panuway. Pero ang offer nga 1 billion wa niya dawata. Of course, pwede nang mausab niya pero mo na'y migawas nga pasiyo ng statement niya for the consumption of the public. Huwag mo na'y balik-balik lang ni Trillanes, ni Lima, Diokno, operan og 1 billion unya wa niya dawata. Unsa man tungod kay maayo siya og na kuan iyang konsensya. Pero nangidnap. Anyway, ang dili maayo mga higala diya sa Committee on Justice kay makasulti man si Madriaga dito. Una ang mga membro sa Committee on Justice, mga kongresista, baka pangutanan niya. Apan dili maka-interpellate ang mga abogado ni Sara Duterte kun mutambong. They cannot even ask the witness. Di nila kuan ba, kana bang mabikil bitaw ang statement. Mao man na trabaho sa depensa. Biklon man ang statement. Tinuod ba ang iyang gisulti o dili. Pero di na allowed dito. So, what's the point? Unya, sige pa silang pangahoy og mga ebidensya batok ni Sara Duterte. Unya, manawag mo, kuwan sila, mo sabina sa bank records ni Sara Duterte, mo
kana legal gihapon ang question mga higala kay na may balaod nga ga-cover gud na mahimo man nilang isabina ang personal nga bank record. Wa ba day kuan kanang amlak di ay unsa man ang amlak, what's the purpose of that? Unya gawas niya na mga higala sa ilang pasultion si Sara Duterte mo ipasultion nila sa ebidensya. Unsa man ang klasiha sa utok? Fishing expedition, good. Klaro kayong fishing expedition. Pero of course, di sila mo angkon yan. And the worst part, good, the worst part is when it comes to the amount involved, mga higala. Ug i-appeal na tong vice mayor pa siya. Vice mayor pa siya, ilang gikwinta-kwinta mo. Abot man og 600 million ang giwaldas ni quote-unquote giwaldas. Base sa ilang pasangil, giwaldas sa vice presidente. 600 million. Appeal niya ng 600 katong 125 million nga gihurot o gasto sold lang sa 11 ka adlaw. Kana gi-explikar na. Pero pabalikon pag gi-explikar dito, mo na propaganda, no? We understand nga, it's political propaganda. Pero ang official gyud nga pagtubag ni ana adto na dito sa impeachment court, which is the Senate the moment it is convened. Inig humag-transmit nila sa impeachment complaint. I-convene ang Senate ug mag-hearing na dito adto na ang buruka mga higala. Adto na mo pasikat ang mga abogado sa prosecution. Unya mutingog sad ang abogado sa depensa. Mo man to nga hinumdum atong impeachment batok ni Erap Estrada nga nakakita sa abilidad ni Estelito Mendoza. Anhing Estelito Mendoza namatay na ra ba? Ako gitong na himamat puloy si Estelito Mendoza ang palit og CD dito sa Makati. May laki to. Una ang prosecution gipakawawan gyud niya dito sa kita gyud nga pabida luya ang prosecution kay ang kind kuan kanang kind assessment sa prosecution mga sakop sa ubos Bible-oranan is why mga practice. So makiangayon nga pag-assess ba sa ilang performance nga kanang tungod kay dugay na silang wa mo tungas korte sa ilang pagkaabogado, why practice mo itong magkaluluoy sila kontra nila si Estelito Mendoza nga may laki. Una na pa si Rio Apostol, author og duha ka libro. I think criminal law ang iyang anyway, author og law book, libro sa balaod. Apan sa dito na sa impeachment court, mga higala makaluluoy. Ikunis-kunis. Makaluluoy yun. So anyway, adto na dito. Adto na ang buruka, makita na nato ang presentation sa ebidensya batok sa impeachable public official ug ang sukit-sukit po sa mga abogado sa prosecution, rather sa depensa. So magbawas-bawas na silang sukit-sukit. Ang amot kinsay mo moderate Supreme Court Justice, Chief Justice man to sa una. Mahimo man kuno daigdi ang Chief Justice, I don't know, I'm not so sure about that, but sa ato lang eksperyensya ang nagmoderate sa kanang buruka ang Chief Justice. Kita ka sa mga argumento nga nanggawas maing laki. Mayo mang laki na nabi ng inigabot na dito mga higala. Ug magapil-apil ka niya dili ka maing laki. Pero pilion man nila sad
pilion nila ang mga abogado nila may laki sa ubos Bible-oranan nga mo probar nga sad-an gyud og angay taktakon sa pwesto og di na maka dagan pag-usab sa public office ang impeachable official nga mao ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ilan ang i-prove mga higala. Unya, samtang dili na pareha gyud sa ordinaryong korte, kay sagol politika man kuno ng mga higala, and I agree. It's a political exercise, kanang impeachment. Kinahanglan ka og dagang mudapig nimo. Panalitan sa prosecution, kinala makakuha sila og 3/4 of the majority aron mudaog ang ilang kaso batok sa Vice Presidente. Unya mura og di nila makuha ang gidaghanon nga 16 nga mo pabor nga mataktak si Sara Duterte. Sa kaon kayo. So, mura og di kadaog ba? But kita, among us girls, nasayod kung unsay tumong ni ining maong lakang. Dili man ni alang sa paggukod sa mga kawatan sa gobyerno. Dili ni paggukod sa kawatan sa gobyerno ang tumong nini. Bisan pagkawatan si Sara Duterte, ang tumong nini dili ang pagukod sa kawatan sa gobyerno. Ngano man. Kapubida makalilisang ang kinawatay. Naagay video. Naay voice clips. Naay latest ron katapusan nga voice clip ni Saldico. Nagisgot yun nga appeal yun ang presidente, ngayo yun ang presidente og 20%? 15%. I think 15% bahin sa ilang gikwarta. Kwarta sa gobyerno. Ikarga og helicopter. Malita dayungan ang malita kay bugat kayo. Puno magkwarta. Unya naay mo testigos. Nganong di man na ipatawag nga naamay mo, I mean, ngano man day og tawgon. Kung namakak, peligro sila nga mamakak, kay serious ang allegation. Seryoso ang allegation nga nakadawat og kwarta ni mga tawhan. Di man ni ordinaryo mga tao, gipili man ni sa katawan, mga senador god. Senador, presidente. Dili ini ang mga tawhana. Og imo ning pasanginlan, dako kag sa ako na masangil ka nga di tinuod imo pasangil. It's a serious allegation. Unya, nagpakita ang mialigar. Wa mo tago. So, nganong di man tawgon sa Senate Blue Ribbon Committee? What's keeping them from calling up these people? Mo take oath, unya, testify under oath. Tinuod na mong sulti, dili na bakak. So, laktod nga pagsulti, dili ni kining impeachment ni Sara Duterte, dili ni tinguha nga gukdon ang mga kawatan sa gobyerno mga higala. Ang tinguha na ini nga mataktak ni Sara Duterte aron dili na makadagan sa 2028. Klaro man siguro kayo na bisan pag pingklawan ka, don't tell me. Ayaw kog binuangay sulti nga ang tumong nini aron paglimpyo sa gobyerno. Dili na mo itumong. Nagkataon lang nga naikapsagay nila sa Vice Presidente. Mo ilang gigamit aron paggukod. Pero nganong wa man ninyo gukda ang presidente?
Magisgota sa intelligence fund. Layo ra kaayo ang kwarta nga naa sa opisina sa gi-assign sa Office of the Vice President. Layo kayo. Sa'yo na ka og 4.1 billion, 4.1 billion, 4.5 billion, 4.1 billion. Why usa ka dako na million na billion anang kwarta sa assignment sa intelligence fund sa Office of the President? Ila bang pangutana na may impeachment complaint? Wa man nila gibasura man dayon nila ang impeachment complaint. Wa kun ni form and substance. Sa kanang pasangil sa graft and corruption. Daghan na laging testigos nga wa pa probahe ang ilang istorya kay bisag unsa na lagi gihimo ni Ping Lacson ug ni Tito Soto aron di gyud na mo di moabot sa Senado ng mga tawana. Naay mo tingog. Apan wa nila buhata. So, lakton nga pagkasulti, dili tumong nila ang pagukod sa mga kurakot sa gobyerno. Kay sa tinuod lang, kana mismong naningog karon nga gukdon yun nila ang Vice Presidente kay kawatan sa gobyerno, allegedly. Layo ra si Sara Duterte sa pagkakurakot ang mga tawana tungod kay sa usa ka lang kahatot 150 milyones. Mao na nga gihigtan sa liog ilong rather kana mga kongresista nga nahilambigit niya na karong puhon mga higala kon madayon gyud ning pag-transmit sa impeachment complaint unya i-convene ang Senado as an impeachment court. Muna giingon ni Sara Duterte nga bloodbath. Ana dia ang bloodbath. Nya ilang interpretation nga violente gyud kuno dili na mao ang interpretation bida sa mga ngano nga to magyong di man na mao interpretation ng bloodbath. Kung kuno violente gyud kuno patay gyud pagkapaita sa dana niya. Why question kon kana bang ignorante ka ba? Pero kung maestro ka sa university, abogado ka, mo kuha ka nga violente gyud kay magkadugo kuno. Hindi na ko wa ko'y taho ni mo na kay ang meaning anang bloodbath as kana bang spoken by the Vice President. Para sa giingon ni Trump ba? Donald Trump. Ug tugtan kuno ang Mexico, o mutugot ang Mexico nga nay mga plantas sa kanan sa China na tukuron sa Mexico silingan ko kaya na sa US. Ingon si Trump nga there will be a bloodbath among kanang car manufacturers, pero dili literal na nga magkadugo. Stiff competition. Anyway, mao na'y kuan ka ng it's napa na siya sa level sa propaganda mga higala. Propaganda to destroy the reputation of the Vice President. Kay matod pa sa mga legal observers, they don't have the number. Di makadaog ang ilang impeachment complaint. So kanang ilang sige nila sukit-sukit diya sa kuan kining Committee on Justice sa Ubos Bible Oranan. Ilan ang gidribble og maayo. Hoping nga ang epekto niya na maka daot sa rating ni Sara Duterte. Acceptance rating ni Sara Duterte. Wa may epekto. And these people are just dumb. And I think the main reason is to justify the money they're getting
from whoever their sponsor is. Magpabilib sila sa ilang sponsor. Kay kanang kwarta nga ilang duwaton mga higala para itong Quadcom makapadaog nag-eleksyon sa distrito. It's enough to win an election. Vote buying, kaya kayo. Kung mo click ang vote buying, makadaog na siya. Gawas og ang mamalit mismo sa boto, politiko nga wala gyud credibility. Kanang giluod na gyud mga tao ba? Na issue nga ngilagyo kay siya. Posibleng mapildi. Pero money alone, decided na nga di mapildi. Lisod pildihon. Mo na manggagala ang advantage na ano ni. Kuang sila kanang vocal kay sila ba? Aron malipay ang ilang busing. Nga mo'y gagunit sa puntil. Oh, ma'am, so lipay kay kunin mo da. Kung kay ka, kanang laban jud ka. Oh, naay kwarta ay. Mo na. Kagway kwarta ka, poira. Kanang mga naunga. Si Kuan, day istorya nga, misway kunog kudita ng grupo ni Gloria Macapagal Arroyo. Of course, gindinay ng GMA. O niya ang gipasinginlan nga nagpaluyo si Sara Duterte. Mapulihan ang speaker. Si GMA mo'y mahimo na sad nga speaker. Ilan ang gidinay. Pero ang kontrapod nilang Sara, maingon nga, ang mastermind at Sara walang kalusot. Pero mutuo ko nga si GMA, misway siguro. Dili man definitive ba, pero posible nga misway. Wa lang kadaog. Ngano? Kay ang pangwarta ni GMA, lupig man sa pangwarta ni Martin Romualdez. Alang ngadto sa mga mukuyog nga mga kongresista. Kadtong pagkatangtang ni Bibot Alvarez, mga higala, Speaker Bibot Alvarez, wa man sa akong tinubdan, wa gani nila ipa og pilay ila. Gitanaw-tanaw lang mga kongresista o kinsay mga mukhang pera ba. Angga plano natangtangon si Bibot Alvarez 15 ra ka mga kongresista. Ang tangon tanay ngano tungod kay dili makahatag si Alvarez sa gikinanglang kwarta sa mga kongresista alang sa nagsingabot nga barangay election ni atong higayuna. Ang migawas balita nga gaaway si Florindo og si Bibot Alvarez o niya si Sara Duterte dito mo pabor ni Florindo niya tungod sa babae ga-rival kuno si Florindo o si Alvarez o niya ang kapaluyo Duterte mas pabor ni kining Florindo mo nga natangtang si Bibot Alvarez pagka-speaker. Layo ra na sa tinuod. Layo na sa tinuod. Ang tinuod nga istorya pa wa mo gawas sa newspaper. Kwarta gyud. Base sa akong tinubdan nga iwan information. Di man makahatag si Alvarez sa requirement sa mga kongresista nga ipinan sa mga tao nila sa taliabot ni adto nga barangay election. So mo to nga nangita sila kanang naay kay ba sourcing of funds ba? Mo to GMA. Wa na nila duula ang umang mga kongresista nga butata ni Gloria ha. Wala. Ila nang gitanaw-tanaw. Kana adto ari na nato mo pabor. Ga kinanglan nagkwarta ari na nato mo pabor. Kanang naw nga buaya kay na ari na mo pabor nato. Ana ba?
ug maog yun itabo. Si Alvarez naminghoy. Kasi Alvarez, from di man na siya. Taga Davao god, unsa may ang clout sa mga oligarch sa Manila. Wa tao na siya. Kadang ato mga kongresista, mga galad, tinuod lang ha. Kana mga niya, gikas probinsya mo atog Manila, kanang tuwa sa Manila. Kuha na sila, oy, upoy-upoy na sila, oy. O tinuod na. Makita gini mo ang kanabang, of course, friendly, amigo, ana, pero makita gini mo nga, murag may pagka second class citizen ng ato mga representante gikan sa probinsya itandi sa mga tuwa sa Manila. Sa tinuod lang. So, si Bibot Alvarez og taga Cebu pa, posible nga unya Mugiro ba? Taga Cebu nga Mugiro para atong kani Gobernador Lito Osmeña, daghang kay suya ato niya dito sa Manila kay Mugirom to. Senyorito ba og style? Daghang kay suya ato niya. Di man sila kaek. Pero si Bibot, dako rangko sa iyo nag-speaker. Pero why nahimo? Tangtang. Apuli si Jimmy. Pagkasunod ng mga adlaw dito na mga oligarchs, gakumo na. Tupan ni Duterte. Di pasaling nang musuporta sila sa administrasyon ni Duterte. Sila si Pangilinan, sila si Rason. Kumo na ka ng Duterte, bitaw nga kumo. Nasa front page sa kinini ang Philippine Star. Mao na to, trabaho to ni Jimmy. And they were able to provide money for the congressmen alang sa mga kandidato sa barangay. Una ang barangay election, nag-anam ginagkamahal. Mugasto na gyud tag sa kalibong palit na gud. Na ano na malit og tag 2,000. Barangay. Sino ang gana? Target lang pero 2,000. Yun na mabangbang. Kanang kwartaha gikan na sa babaw na at least katunga na nagikan sa babaw. Labing minus. Gikan na sa kauluhan. Munang kurakot gud. O agyoy padung yun sa kurakot. Pag mangayo man sila, moingon mga kami na pod, kinsa may sungkoon na mga kapitan. Karong mga incumbent barangay captains. Ang ilang boss sa partido, supposed to be ka na non-partisan mo to ng barangay elections, pero di na tinuod. Affiliated na silang political party na BOPK, na kanang Rama, Garcia, I'm talking about Cebu City ha. Unya kanang mga politiko sa barangay, mangayo na sa mayor. O, konsehal sa distrito, kay dagko maning sa Cebu City. Muadto na sa konsehal sa distrito, assign sa distrito nila. So may balita nila, konsehal. Di lang kapitan, apil na ang mga incumbents ang mga barangay councilors. Adto na mamahaw sa ilaka konsehal. Konsehal po magkabuang og pangitag ko ang sayong ilarga, sayong milakaw. Kayo maabdan sa ilang balay. Adto mamahaw, adto mangape. Hindi mo hawa. Adto kuan kanang chismis. Muna nga musayog lakaw ang konsehal sa distrito. Asa paingon ang konsehal sa distrito adto ni mayor. Sumuka dito mayor nanabatay kuan pila nanabatay source sa kuan atong magamit ng eleksyon kaning among kami na pud ba. Moingon po mayo atong pabuton si si Kong mabot turong Sabado. Galing na ay mayong balita. Mao man na siya mga higala. Mao na
That is how we operate sa atong politikan. Tupidang ilara. Pero hindi man na kuan ka ng dili ba na surprising ba? Kibaw tanang tao na. Pero gipasagdan lang na to. Sa may atumay mo, okay ra. Sige lang, mao naman na. Oh. Karon og i-postpone ning teleabot nga supposed to be karong November, barangay elections November mga higala. Na-postpone naman Unya, galing ma-postpone na sad. May bawaan na nato og naay kwarta dili na ma-postpone, madayo na og naay makuha silang kwarta gikan sa babaw padung sa ubos. November man. Ina-imagine na lang. Election November. Pila na lang ka buwan padung sa 2028. Unya kanang October of 2027 mo file naman sa og candidacy ang mga kandidato ni anak mga higala. Paingon sa 2028 election. October man ang filing sa certificate of candidacy. So karon tuig 2026. By November og madayon ang eleksyon, mag-eleksyon ta sa November. Barangay level. Okay? So holiday, election November. Malingaw ta inig ka kalag-kalag na break ana sa politika, kalag-kalag Pasko maguntuig. Dini sa Cebu City magsinulog na puta pagkahuman sa sinulog sa Cebu City, buylo na sana. Kay Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre filing sa certificate of candidacy. Pila ra man akabuhan. Kwarta na sad. Og di makahatag ni mga mayor, kongresista sa mga managan pagka barangay captain, barangay councilor, dumta na sila, bantay lang mo. Ilan ang panggaon? Imuha man ang infrastructure, human infrastructure. Imo ng panggaon mo na bata system gyud. Unya na mo bali ana kana ba mo balingbing kanang mo pasugo ba? Hey ubos ko. Mo balis pikas. Pero imo nang subayon, nay kay ubos na tungod sa kwarta. Unya. So mo gasto ang gobyerno barangay elections. Tibok Pilipinas na siya. So dili ang gasto na sa gobyerno aron ta mag-eleksyon. Wa ipospon mayo nga natas krisis ipospon dagang malipay na. Ipospon. Ang di malipay katong challenger sa mga incumbent sa barangay level ba nga kurakot kay na kapitan oy angay na pulihan. Di kita tapulan kayo. Kana mga reklamo daghang kay problema sa barangay wag na nahimo. Gusto mo eleksyon, hindi ang mapuspon. Yay kay si Kap. Sige dawat sweldo, dagko sweldo god. Kuha na ba kanang substantial amount of money nga di lang makapalit kag sudan, bugas ana naagi kay kwarta kun barangay captain ka for your own personal use. Well, abot ang mga benefits na friends benefit as a public official. Mo na nga nag-anam na siya kamahal mga higala. Nag-anam og kamahal unya, nag-anam sa og kamangtas ang pagkakurakot sa atong mga public officials. Unsa may solusyon niya na? What do you think? Unsa may solusyon kay nahibaw man tan ana kaning akong gisulti ron kay bawo man tan ng tao ni. Yuta wa kay bawo ni oy.
Kung ano yung rewind ba? Na may eleksyon, unsa may decision making sa mga tao. Kining unsay imong tanaw, Nestor Archibal, Mike Rama, Garcia, Raymond Garcia kato miyang eleksyon. Mangutana kani ana ang nadungog nimo nga murag delikado murag mudaog ni si Garcia. Kini sila si Joey Dalos. Nga naman, nakasapi nagmayo sa dagang kay sila kwarta nakasapi nagmayo sa kanang pandemic. Dagang kuno nakapundo kuno kay nangurako sa pandemic. Unay pasangil. So daugon ang eleksyon sa kwarta. Dito sa mga lungsod, way musukol. Gulyas way musukol. Dagang kay kwarta. Way musukol si Alan Bukaw di musukol kay Ilubong kwartahay lang way mahimo. Money politics ba? Kwarta mga higala. Kwarta. Unya ka ng kwarta nag-anam nagkadako. Wa man mo tubo ang ilang sweldo. Na may ranking ang ilang sweldo. Unya ang imong gasto nagsigig tubo matag eleksyon. Og di ka mangurakot, mabangkruta ka. Kung mag-insistir kag magsige kag dagan sa politika, mabangkruta ka oy. Kay dili naman musibo. Gamit yung simple arithmetic, di na ni mao. Gasto kag tama sa ginawa niya di mabawi ni mo sa imong sweldo. Oh, it doesn't make sense. Kuan naghingapin ang imong gugma sa katawan, kapoy ra. Ayaw ko sultiin. Kapoy ra na istorya. Na may degree of sympathy kadto sa mga tao ba? Pero dili na mahimo nga hasta ang imong para pagkaon mupaingon na dito kay mualagad ka sa katawan. So, ilakton nga pagsulti, dili na balanse mga higala. Di na balanse. Ug mao hinungdan nga ang tendency sa pagpangawkaw sa salapi sa gobyerno nag-anam og ka tendency is nag-anam og ka dako tungod sa panginahanglan to maintain power. Unya naatay mga ahensya nga mo badlong na naay COA, naay ombudsman. Pero ug naa kay amo sa ibabaw, makalusot man ka. Ug di mada sa imong abogado dahil lokal, way connection. Adto kani kong magpatabang. Ini ko nga tao man niya, dalhan ang papilis diri. Ato na ipatanaw sa itong abogado. Ang mga abogado nga konsultan ni Kong. Mutanaw sa mga papilis. Mayroon, example lang kita, ang senaryo nga, uy, maglisod ta da. Murag diskuido ka ni. Ato ning pag-andam lang da kwarta kay madam ni kwarta pero di may mo kita ni tawag na musangpit ni senador. Kay si senador instrumental pagkatudlo ni ombudsman isa pa ng mga dagog ranggo dito sa husgado. Tawago senador. Moingon dai senador ipadana ko andiri atong ug di kini makadaog sa ato pa di makalingkawa sa kaso. Sige nang pailadman ang papilis. Muna nga inig dahil mga postponement, tanan hanton nga og adto na sa duol ng eleksyon mo gawas ang resulta. Ngana na ba? O di ba nahumana ka sa imong convicted ka, dugay na kang retire. Nakapahimo sa kagmayo sa imong gikawat nga kwarta. Unsa man ang klasiha sa panggobyerno mga higala? Kita paita.
And that is what is going on, mga higala. Sad to say, that's a reality I am talking about.